Ang nuclear weapons ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata na nilikha ng tao sa kasaysayan. Ang sandatang ito ay may kakayahang magdulot ng napakalaking pagkawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa lakas nito, ang pagkakaroon ng nuclear weapons ay nagiging isang mahalagang usapin sa politika, seguridad at international na relasyon ng mga bansa. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang nuclear weapon ay isang sandata na naglalabas ng napakalaking enerhiya sa pamamagitan ng nuclear fission, nuclear fusion o kombinasyon ng dalawa. Ang enerhiyang inilalabas nito ay maaaring katumbas ng libu-libo o milyon-milyong tonelada ng TNT explosive. Dahil dito, ang isang nuclear bomb ay maaaring magdulot ng matinding shockwave, matinding init, radiation at radioactive fallout na maaaring makaapekto sa kapaligiran sa mahabang panahon. Ang unang paggamit ng nuclear weapon sa kasaysayan ay nangyari noong 1945 sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang ihulog ng Estados Unidos ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ang pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kalaki ang potensyal ng nuclear weapon sa digmaan at nagbukas ng bagong panahon sa military technology. Simula noon, maraming bansa ang nagsikap na magkaroon ng ganitong uri ng sandata bilang bahagi ng kanilang national security strategy. Gayunpaman, dahil sa panganib na dala nito sa buong mundo, nagkaroon ng mga kasunduang international upang limitahan ang pagkalat ng nuclear weapons. Isa sa pinakamahalaga ay ang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT na naglalayong pigilan ang pagdami ng mga bansang may nuclear weapons at hikayatin ang disarmament. Manatiling nakatutok dahil ngayon ay sasagutin natin ang isang katanungang posible ba na magkaroon ng sandatang nuklear ang Pilipinas? Kung oo, ano ang kailangan gawin ng bansa upang makamit ito? Upang masagot ito, mahalagang pag-aralan ng teknolohiya, politika, ekonomiya at mga international na kasunduan na nakakaapekto sa usaping ito. May dalawang pangunahing uri ng nuclear weapons. Una ay ang fission weapons o atomic bombs. Gumagamit ito ng proseso kung saan ang nucleus ng atoms, karaniwang uranium o plutonium, ay hinahati. Ang prosesong ito ay naglalabas ng napakalaking enerhiya na nagdudulot ng pagsabog. Ikalawa ay ang fusion weapons o hydrogen bombs. Mas malakas ito kaysa sa atomic bomb. Gumagamit ito ng pagsasanib ng mga hydrogen isotopes upang makabuo ng mas malaking enerhiya. Karaniwan itong may dalawang yugto, isang fission explosion na nagsisimula ng fusion reaction. Upang makabuo ng nuclear weapon, kailangan ng tinatawag na weapons grade uranium o plutonium. Ang uranium ay kailangang i-enrich upang mapataas ang dami ng isotopes na U-235. Ang prosesong ito ay karaniwang ginagawa gamit ang gas centrifuge technology. Ang uranium na may higit sa 90% U-235 ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng nuclear weapons. Bukod sa nuclear materials, kinakailangan din ng advanced scientific research, nuclear reactors o enrichment facilities, missile delivery systems, mga dalubhasang scientists at engineers, at syempre napakalaking pondo ng gobyerno. Dahil dito hindi basta-bastang nakagagawa ng nuclear weapon ng isang bansa. Sa kasalukuyan, ilan lamang ng mga bansa ang mayroong sandatang nuklear. Isa na dyan ang Amerika, Russia, United Kingdom, France, China, India, Pakistan at North Korea. Pinaniniwala ang may nuclear weapons din ang Israel, subalit hindi nila ito opisyal na inamin sa publiko. Tinatayang may kabuuang 12,000 nuclear warheads sa buong mundo. Karamihan dito ay hawak ng Estados Unidos at Russia. Ang pagkakaroon ng nuclear weapons ay kadalasang ginagamit bilang deterrence strategy. Ibig sabihin, ginagamit ito upang pigilan ng ibang mga bansa na umatake dahil sa takot sa nuclear retaliation. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay walang nuclear weapons at walang aktibong programa upang bumuo nito dahil sa mga mahahalagang kadahilanan. Una, ang Pilipinas ay miyembro ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ang Pilipinas ay lumagda sa Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons noong 1972 sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Layunin nito ang pagbabawal sa mga non-nuclear states na gumawa o magkaroon ng nuclear weapons. Ang layunin ng kasunduang ito ay upang pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons at hikayatin ang kapayapaan sa buong mundo.
Pangalawang rason ay dahil sa patakaran ng pamahalaan. Ayon sa mga pahayag ng Department of National Defense, napakaliit ng tsansa na gumawa ng nuclear weapons ang Pilipinas dahil sa kakulangan sa teknolohiya at dahil sa mga international na kasunduan na nilagdaan ng bansa. Pangatlo, limitado lamang ang teknolohiya at infrastruktura ng ating bansa. Ang paggawa ng nuclear weapons ay nangangailangan ng napaka-advanced na teknolohiya tulad ng uranium enrichment facilities at missile delivery systems. Sa kasalukuyan, wala pa ang Pilipinas sa ganitong antas ng industrial at scientific infrastructures. Pangapat na rason ay dahil sa economic cost. Napakamahal ng nuclear weapons program. Ang mga bansang may ganitong programa ay gumagastos ng bilyon-bilyon o kahit trilyong dolyar para sa research, development at maintenance ng kanilang nuclear arsenal. Halimbawa, ang Nuclear Modernization Program ng Estados Unidos ay inaasahang gagastos ng mahigit 1 trilyong dolyar sa loob ng ilang dekada. Kung ikukumpara, mas maliit ang defense budget ng Pilipinas at marami pang sektor ang kailangang punduhan tulad ng edukasyon, healthcare, karagdagang infrastruktura, disaster response at poverty reduction. Kaya maraming policy experts ang nagsasabing mas makabubuti na gamitin ang budget sa social programs at economic development kaysa sa paggawa ng nuclear weapons. Idagdag pa dyan ang problema sa korupsyon at governance na kinakaharap ng bansa na palala ng palala at halos lantarang nangyayari sa publiko, na matagal nang binabanggit sa mga international assessment tulad ng ginawa ng Transparency International. Kapag ang isang proyekto ay napakalaki at napakamahal tulad ng nuclear weapons program, kailangan ito ng napakataas na antas ng transparency at control. Kung may mataas na antas ng korupsyon, nagiging mahirap pamahalaan ang ganitong uri ng program dahil maaaring ma-misuse ang pondo o hindi magamit sa dapat na paggagamitan at hindi matapos ang proyekto hanggang sa maging ghost project, ika nga. Isa pang hadlang sa pagkakaroon ng nuclear weapons ang probisyon ng 1987 Philippine Constitution. Sa Article 2, Section 8 ng Konstitusyon, ipinapahayag na ang Pilipinas ay nagtataguyod ng isang nuclear-free na patakaran sa loob ng teritoryo nito. Ibig sabihin, hindi hinihikayat ng Estado ang paglalagay o pag-iimbak ng nuclear weapons sa bansa, maliban na lamang kung may malinaw na kasunduang pinagtibay ng pamahalaan. Ang probisyong ito ay nagpapakita ng layunin ng bansa na unahin ang kapayapaan, seguridad ng mamamayan at proteksyon sa kapaligiran laban sa mga panganib na dulot ng nuclear weapons. Isa pang rason ay dahil ang Pilipinas ay bahagi rin ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty, kilala rin bilang Bangkok Treaty, na nilagdaan noong 1995. Ginawa ang kasunduang ito upang pagbawalan ng mga bansa sa Southeast Asia na mag-develop, magtaglay o mag-test ng nuclear weapons sa loob ng kanilang teritoryo. Layunin ng treaty na mapanatili ang rehiyon bilang isang nuclear-free at maiwasan ang pagdala ng tensyon o arms race sa pagitan ng mga bansa. Dahil dito, mas lalong nagiging mahirap para sa Pilipinas na magkaroon ng sariling nuclear weapons program nang hindi lumalabag sa mga international na kasunduan na nilagdaan nito. Maaaring magkaroon din ng security risk sapagkat ang ganitong mga programa ay maraming delikadong materyales at impormasyon na kailangang ingatan tulad ng uranium, plutonium at ang disenyo ng bomba. Kung hindi mahigpit ang seguridad, pwede itong makuha ng mga terorista o gamitin ng mga maling tao upang gumawa ng kanilang sariling bomba na delikado sa bansa at sa buong mundo. Kung sakaling magpasya ang Pilipinas na magkaroon ng nuclear weapons, ang unang hakbang ay ang pag-reassess ng posisyon nito sa mga international na kasunduan. Partikular na ang pagiging membro nito sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Ang pagtanggal o pagbabago sa pagiging membro sa treaty ay hindi simpleng desisyon lamang. Maaaring magdulot ito ng matinding diplomatic pressure mula sa ibang bansa at posibleng economic o political sanctions. Ito ay mangangailangan ng masusing pag-aaral sa legal at diplomatic ramifications at koordinasyon sa mga eksperto sa international na batas upang mapanatili ang bansa sa tamang linya sa global community. Kasabay nito, napakahalaga na simulan ng pagpapaunlad ng nuclear technology. Ang paggawa ng nuclear weapons ay nangangailangan ng mataas na antas ng scientific research at advanced technological facilities. Kailangang magkaroon ng mga planta para sa uranium enrichment, nuclear reactors, at research institutes na may kakayahang magsagawa ng eksperimento sa nuclear physics. Kaya realistically speaking, hindi sapat ang ating pasilidad. Kailangan din ng highly trained workforce.
na binubuo ng mga nuclear scientists, engineers at iba pang technical experts na may kaalaman sa ligtas na paghawak ng radioactive materials. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng malaking pondo at mahigpit na implementasyon ng safety protocols upang maiwasan ang anumang mga aksidente at mapanatili ang seguridad ng bansa. Hindi rin sapat na magkaroon lamang ng nuclear bombs. Kinakailangan din ng mga delivery systems upang maihatid ang sandata sa target. Maaring kabilang dito ang mga ballistic missiles, strategic bombers o submarines na may kakayahang mag-deploy ng mga nuclear warheads. Ang pagbuo ng ganitong sistema ay nangangailangan ng advanced military technology at matinding investment sa defense infrastructures. Kasama rin dito ang mga strategic plannings upang matiyak na maaasahan at epektibo ang mga delivery methods sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagpapatupad ng nuclear weapons program ay nangangailangan ng napakalaking budget, hindi lamang para sa research at development, kundi pati na rin sa mga maintenance at security systems. Ang kakulangan ng sapat na pondo ay maaaring magdulot ng pagkaantala o kabiguan ng buong programa. Kaya mahalaga ang maayos na financial planning at prioritization ng resources. Kasama rin sa plano ang pagtatatag ng robust nuclear security system na may advanced monitoring system, surveillance at international safeguards upang maiwasan ang aksidente, pagnanakaw ng nuclear materials at posibleng sabotahe. Kasama ng mga teknikal na hakbang, may ilang posibleng benepisyo ang pagkakaroon ng nuclear weapons. Isa sa mga pangunahing benepisyo ay ang mas malakas na military deterrence dahil ang pagkakaroon ng nuclear arsenal ay maaaring magsilbing panakot sa ibang mga bansa na maaaring umatake sa Pilipinas. Ang nuclear weapons ay maaari ring magbigay ng mas mataas na geopolitical influence dahil ang mga bansang may ganitong arsenal ay karaniwang may mas malaking impluensya sa global politics. Bukod dito, maaari rin itong magsilbing bahagi ng strategic national security na nagbibigay ng proteksyon sa bansa laban sa mga banta at nagbibigay ng leverage sa diplomatic negotiation. Gayunpaman, kaakibat ng mga benepisyo ang seryosong panganib. Ang unang panganib ay posibilidad ng international sanctions na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng foreign relations ng bansa. Ikalawa ay ang nuclear arms race, lalo na sa rehiyon, na maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng mga bansa at magpataas ng posibilidad ng conflict. Panghuli, may environmental risk na kaakibat ng nuclear weapons dahil ang testing o aksidente sa nuclear facilities ay maaaring magdulot ng radioactive contamination na matinding pinsala sa kalikasan at panganib sa kalusugan ng mga mamamayan na maaaring tumagal ng dekada. Kaya sa isang katanungan na posible bang magkaroon ng nuclear warheads ang Pilipinas ay isang napakakomplikadong usapin na hindi lamang teknikal kundi moral, strategic at politikal. Ang bawat hakbang mula sa pagbabago ng mga international na kasunduan, pagpapaunlad ng teknolohiya, pagbuo ng delivery systems, hanggang sa pagtatag ng security protocols ay nangangailangan ng masusing pag-aaral, malaking pondo at maingat na pagpaplano. Kaya hindi ito magiging madali at kailangang pag-isipan ng mabuti dahil sa napakalaking epekto nito sa seguridad ng bansa at sa kapayapaan ng buong mundo. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.